Lumikas na para sa #1 game show sa buong bansa, ang Family Feud. Let's meet our two teams. Sina Angeli, Alec, Madam Inuts at Ina Evans, ang Team Black Rider. At sina Kelvin, Royce, Matthew at Prince, ang Boys of Summer. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Yun pala yun. Hi. Hi, welcome. Hi, Alec. Madam. Oh, hi na. Ito na ang masaya natin studio. Hello. Welcome, welcome. Hi. Hello, hello. Hello, hello, hello. Sige, sige, sige. Thank you, thank you. What's up, what's up? Hello, hello, welcome, Matthew. Royce. Parigo, welcome. Hello mga kapuso, isa na namang scorching hot na episode ang hatid namin sa inyo. Paano ba naman? Kasama ang hot na cast ng Black Rider at ang hot na hunks ng Boys of Summer dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Of course, hot ring mag-cheer ang ating studio audience. Naku, parinig nga ng cheer para sa Team Black Rider. Sure kayo dyan na hindi papatalo ang supporters ng Boys of Summer. Thank you very much sa ating audience. Kaya eto na, kilalanin natin ang team ng Black Rider led by sexy dramatic actress, gumaganap na nympha sa Black Rider, Angeli Kang. Hi, Angeli. Hi again, Angeli. Welcome to Family Feud. Angeli, sino-sino ba makakasama natin sa Team Black Rider? Si Alec po ay si Lorna. Siya ang kinakainisan man natin, ang bida kontra bida, pero hindi natin matatago ang pagmamahal niya dun sa kapatid niya na si Hector. At si Madam Inuts naman, si Gina, ang best friend ni Nympha dito sa Black Rider. At hindi nagpapahuli si Ina na si Josa. Wow! Eto naman, pinakasuportado niya din ang friend na si Ate Lorna. Grabe naman, ang lupit ng Team Black Rider. At syempre, dahil malupit ang usapan, si Angeli, alam nyo, magaling tumakbo. Marathon, di ba? Saang mga bansa ka na nag-participate, Sa Angeli? Saipan at sa Guam. Wow, Saipan at sa Guam. Good luck, Team Black Rider. Dito naman tayo sa Boys of Summer, led by one of the busiest young actors today. Mapapanood sa upcoming movie na chances are, Kelvin Miranda. Kelvin, welcome back, Kelvin. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat, Yadong. Salamat sa Family Feud dahil binigyan ako ulit ng pagkakataon makatungtong dito sa entablado na to. Siyempre, yan. Papakilala natin ang munting prinsipe. Ayan, si Prince. Ayan. Prince, welcome. Si Matthew. Bilang si Matmat. Siyempre, wala iba, si Royce. Hey, Royce. Ating kumpare. Yan po, kumpleto na po ang Boys of Summer. Pero, kailan ba natin mapapanood ang pelikula nyo, Kelvin? Showing na po in cinemas nationwide. May 29, Chances Are You and I, directed by Catherine Camarillo po. Ayan, chances are, baka manalo rin kayo tonight. Yes, oo naman. Good luck sa inyo, Boys of Summer, at good luck din, Team Black Rider. 200,000 pesos ang at stake tonight, kaya alamin natin ang sabi ng survey. Angeli and Kelvin, let's play round 1. Yan. Okay, nag-survey kami ng 100 Pinoy top 6 answers are on the board. Anong salita ang pwede mag-describe sa boses ng kapitbahay mong nagbibidyoke? Go! Kelvin. Malakas. Malakas ang boses ng nagbibidyoke. Nandiyan ba yan, survey? Yes? Pero Angeli, salitang pwede pag-describe sa boses ng kapitbahay mo na nagbibidyoke? Maingay. Wala, say. Nandiyan na, malakas maingay. Pareho lang pala yun. Kelvin, pass or play? Play. Alright, let's play round 1. Angeli, balik muna tayo. Oh, Royce, salita i-describe nyo
yung pwede mag-describe sa boses ng kapitbahay mong nagbibidyoke. Nakakairita. Nakakairita. Nakakairita, pwede, di ba? Siyempre. Survey. Wala. Matthew, salita na pwede mag-describe sa boses ng kapitbahay mo na nagbibidyoke. Sintonado. Sintonado. Oo. Survey. Top answer, Prince. Salita na pwede mag-describe sa boses ng kapitbahay mo na nagbibidyoke. Malamig. Malamig ang boses. Wala. Kelvin, salita na pwede mag-describe sa boses ng kapitbahay mo na nagbibidyoke. Suabe. Suwabe. Survey says... Wala. Girls? Ina, ano kaya to? Pangit. Pangit, okay. Madam, salita na pwede mo i-describe sa boses ng kapitbahay mo na nagbibidyoke. Ano Siyempre may magandang boses. Maganda. Magandang boses. Alec, ano ba? Nakakabulahaw. Nakakabulahaw. Lalim mo. Nag-huddle pa kami. Iba-iba naman yung sagot namin. Angeli. Nakakabingi. Nakakabingi. Ang sabi ni Angeli, nakakabingi. Oh. Nandyan ba yan? Sabi nila nakakabingi. Survey says, wala. Okay, tignan natin, number 5. Mababa ang boses. Number 4. Maganda ang boses. Maganda. Number 3. Pangit. Number 2. Mataas. Ayan po, round 1 goes to Boys of Summer. May 45 points sila. Siyempre, hindi papayag matambakan ng Black Rider. Kaya gagalingan nila for sure sa round 2. Ito na, itutuloy na natin ang hot na salpukan sa pagbabalik ng Family Feud. Medyo distracted kami kasi sinadya nila mag-sleeveless talaga na. Tapos meron pa sila pa-basket. Oo, tapos may pamasa na naguguluhan talaga kami. Tapos nag-meeting tayo. Tapos nag-meeting kami, iba-iba. You're still watching Family Feud. Fiesta vibes po ang ating episode dahil kasama natin ngayon ang mga hot na stars ng Black Rider at Boys of Summer. Ang nakakascore pa lang ay ang Boys of Summer with 45 points at dahil nanalo na ang Boys of Summer, meron po silang maswerte nilang fans dito sa studio. May pamimigay po nila ang kanilang hawak na bola. Boys, eto na. Mamaya naman, yung Black Rider mamimigay ng motorsiklo. Hindi ko pa kabayad din sa joke. Ituloy natin ang game is Alec Bovic and Royce Cabrera. Let's play round 2. Good luck. Top 7 answers are on the board. Kung ang crush mo ay isang dessert, anong dessert siya? Royce. Chocolate. Chocolate. Chocolate, nandyan ba yan? Yes. Alec, pwede ba mas mataas? Kung ang crush mo ay isang dessert, anong dessert siya? Cupcake. Cupcake. Nandyan ba ang cupcake, guys? Uy, wala. Royce, pass or play? Play. Let's play round 2. Matthew, kung ang crush mo ay isang dessert, ano kaya ang dessert siya? Siyempre, halo-halo. Bakit halo-halo? Bagay na bagay sa mainit na panahon. Oh. Halo-halo. Ayan. Prince, kung ang crush mo ay isang dessert, ano kaya ang dessert siya? Siyempre, ice cream. Ice cream. Nandyan ba ang ice cream? Top answer. Kelvin, kung ang crush mo isang dessert, anong dessert siya? Cake. Cake! Kung may ice cream, siyempre may cake tayo dyan. Cake. Yes, sir. Royce, kung ang crush mo isang dessert, ano kaya ang dessert siya? Leche flan. Leche flan. Alam ko, pasok eh, di ba? Kasama rin yun. Ng halo-halo. Nandyan ba ang leche flan? Yes, nandyan ang leche flan, Matthew. Lahat ng kasama ng halo-halo, nandyan na, Matthew. Kung ang crush mo ay isang dessert, ano kayang dessert siya? Biko, ganon. Biko. Nandyan ba ang biko? Wala. Prince, kung ang crush mo daw ay isang dessert, ano kayang dessert siya?
Buko salad. Buko salad. Why not? Guys, nandyan ba ang buko salad? Yep! Ito na lang. Ice candy. Nandyan ba ang ice candy? Wala. Isa pa tayo, Royce. Kung ang crush mo ay isang dessert, anong dessert siya? Siguro kompletuhin ko na, upe. Alright. Nandyan ba ang ube? Services? Wow! Nakakuha. Grabe ha. Parang maswerte yung bola. Back-to-back ways for Boys of Summer. Nako, mukhang napag-iwanan muna ang Black Rider ha. Nagigigil na kami dito, Kuya Dong! Don't worry. May chance pa kayo humabol dahil double points round ang susunod. At ito na, habang nagsasandok ng mainit na sinaing si Nanay, magbe-break muna tayo at magbabalik agad ang Family Feud. Pero kalma lang tayo. Be humble, guys. Kasi, malay natin, double points to makuha pa. Double points. Ito yung nakakabang round, kaya focus lang tayo. Binigyan lang namin sila ng second chance. Second chicken chance. Tsaka, nakaka-distract kasi parang inangat nila. Lalo kita naman yung kilig-kilig ngayon. Distract kami pero Pero babawi. may dalawa pa. Kala nyo, madidistract nyo kami, na-distract nyo kami. Oo nga. Malay mo, ma-steal natin. Oo, hindi pa masyado pang maaga. Sa basketball nga, sa last 2 minutes, minananalo. Nanunod pa rin po kayo ng Family Feud. Ang naglalaro po ngayon ay Black Rider versus Boys of Summer. Quick recap muna tayo so far. Naghahabol ang Black Rider dahil wala pa po silang puntos. Pero leading ang Boys of Summer with 133 points. Kaya ang susunod na magtatapat, Madam Inuts at Matthew Uy. Tara, let's play round 3. Good luck. Grabe, kasama po natin muli si Madam Inuts, ang social media superstar turned TV personality. Nako, napakagaling po sa live selling ni Madam. Ito na lang, Madam Inuts. Halimbawa, sila po ang ibebenta nyo. Paano nyo ba ibebenta ang Boys of Summer? Ay, siyempre, yung unahin ko si Kelvin. Paano niyo Si bibenta? Kelvin, fresh na fresh, parang lumpiang walang balat. Alam mo yun? Ang gwapo. Siyempre, pangalawa dito si Siyempre, Chinito, tsaka Moreno. Diba? Yan. Pero Madam, ito si Matthew. Alam nyo, nagkakalisthenics to para talaga maging fit, di ba? Oh my God. Dati kasi mataba po talaga. Oh, talaga? So, ayun, nagpapayat po ako hanggang ma-achieve ko po. Ay, Wow. ay! Oo nga. Oh, wow! Yan siya, yan siya. Oh, galing, galing ha. Sana marami ma-inspire sa natutunan natin kay Matthew ngayong hapon. Kaya good luck sa iyo, Matthew. Madam Inuts, good luck din. Top 6 answers ang hinahanap natin dito. Kapag biglang umurong sa kasal ang lalaki, ano kaya ang dahilan? Go. Madam Inuts. Siyempre, may pangalawa. Siyempre, third Oh, ganun. party. May pangalawa. Ang babae. Matthew. Kapag biglang umurong sa kasal ang lalaki, ano kaya ang dahilan? Natatakot. Natatakot. Nandyan ba yan? Survey says? Nandyan. Pero Madam Inuts, pass or play? Play! Let's go play round 3. Ayaw ko ba muna? Ikaw muna. Okay. Tapos isipin mo may lalaki biglang umurong sa kasal. Ano kaya dahilan? Bakla siya. Paano kung ginawa sa'yo yun? Subukan niya lang talaga. Siyempre, magpapaprenup ako para kumita ako. Pero mahal mo pa rin. Depende. Sabi ni Ina ay, ang sagot mo, Bakla siya. bakla daw siya. Nandyan. Angeli, kapag biglang umurong sa kasalang lalaki, ano kaya ang dahilan? Ayaw ng pamilya. Ayaw ng pamilya, no? Nandiyan ba yung survey? Alec, biglang umurong sa kasalang lalaki, ano kaya ang dahilan? Nagdalawang isip. Dalawang isip. Simple. Dalawang isip. Madam Inuts, alam mo to? Ha? Biglang umurong sa kasal yung lalaki, ano kaya ang dahilan? Kulang sa budget. Pero ikaw, hindi ka maubusan ng budget. Siyempre! Diba? Kulang sa budget. Ang galing. Ang galing yun talaga. Ina, dalawa na lang. Ni top answer, di pa nakukuha. Obvious po yan.
kapag biglang umurong sa kasal yung lalaki, ano kaya yung dahilan? Nakabuntis. Hindi yung papakasalan niya. Hindi, nakabuntis siya. Alam ko yan. Nangyari ba sa'yo? Nangyari ba sa'yo? Ako yung nabuntis. Sabi ko na nga ba, nakabuntis. Wala. Guys, isa lang to. Prince, ano kaya? Biglang umurong sa kasal ang lalaki, ano kaya ang dahilan, Prince? Hindi niya mahal. Matthew, Doon ako sa sagot niya. Hindi niya mahal. hindi na mahal, Royce. May ibang lalaki. May ibang lalaki. Kelvin, Di na mahal. hindi na mahal. Ang sabi po nila, hindi na mahal. Pero ang sabi ng ating survey ay... Alamin natin kung nandyan sa pagbabalik ng Family Feud. Ang husay nyo talaga mag-commercial. Kinabahan nyo kami lalo. Oo nga eh, nagulat pa ako ng sagot. Yeah. Feeling namin, hindi yung sagot. Nangingil kasi. Medyo gumoy kami kasi still to eh. So, either kung mali yung sagot namin, sila yung panalo. So, medyo nag-duel lang kami sa sagot namin just in case hindi namin makuha. Oras na talaga. Pero kung may tiwala ako sa sagot natin. Ako rin Pasok yan, pare, pasok. kasi Hombre, meron yan. Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud. Nako, hindi lang po tayo sa TV napapanood ngayon. Saan man kayo sa mundo, pwede niyong mapanood ang ating episode sa ating official YouTube channel at sa GMA Kapuso Stream. Kaya ito po sa mga taga La Carlota City, Negros Occidental, magandang hapon po sa inyo. Mwah! Pitik, Ilocos Norte, mga tiga Gimbal, Iloilo, naku naman, mga tiga San Pedro, Laguna, thank you for watching. Mga tiga Malbar, Batangas, kamusta kayo? Iboli, South Cotabato, hi guys. At Maguindanao del Norte, maraming salamat sa panunood po ninyo araw-araw. Now, tinanong natin kanina yung Boys of Summer na kapag biglang umurong sa kasal ang isang lalaki, ano kaya ang dahilan? Ang sagot nila, simple. Hindi na niya mahal. Pag tama ang sagot nila, mas-steal nila na ipong points ng Black Rivals sa round 3. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Let's see kung ano pa yung mga hindi nahulaan, everybody. Number 3. Ayaw na sa ugali ng bride. O, di ba? O, recap tayo na scores. After 3 rounds, Black Rider, wala pang points. Boys of Summer, 253 points. Malalaman na kung sino ang papasok sa Fast Money Round. Ina Evans and Prince Carlos. Let's play the final round. Come on. Naman, Prince! Si Ina po ay napakagaling na impersonator ni Kuya Dick. Baka pwede naman isang mabilis na message for Prince. Prince? Yes? Pag pinatalo mo to, bibigyan kita ng isang lipstick, isang box. Galing Japan. Uy, Baka ang gusto kasi ni Prince, ketchup. Kasi si Prince sobra raw hilig sa ketchup noon. Pati sinigang nilalagyan ng ketchup. Nakakita pa sinigang. Hindi nga, Lipstick Prince. na may ketchup. ang weird talaga ng taste buds ko noon eh. Pero Talaga? ngayon, syempre hindi na. Mayonnaise naman. Wow, mayonnaise naman. Kakaiba talaga. Pero tignan natin kung kakaiba rin ang mga sagot nila dito dahil triple points round na to. Last round, top 4 answers are on the board. Masasabing Katoliko ang isang pamilya kung meron silang blank. Prince, Rosary. kung meron silang blank sa bahay. Sabi, rosary. Ina, masasabing Katoliko ang isang pamilya kung meron silang blank sa bahay. Ano? Altar. Nandyan ba ang altar? Uy! Nako! Pass or play? Play! Let's play the final round. Nako, eto na. Angelique, masasabing Katoliko ang pamilya kung meron silang blank sa bahay. Ano? Cross. Cross! Nandiyan ba yung cross? Wala. Ayun na yun, sa altar. Alec, masasabing Katoliko ang pamilya kung meron silang ano sa bahay? Blank. Santo. Santo! Nandyan ba ang santo? Huy! Oh. Delikado to, pare. Delikado to. Isa na lang, madam. Siyempre. Pag makuha mo to, panalo na kayo.
masasabing katoliko ang isang pamilya kung meron silang ano sa bahay? Mama Mary! Ay, napasa yun! Saan to nga? Sandali, yung Mama Mary totoo? O yung... Rebulto? Rebulto? Oo. Ah, yung santo? Ayun pala yun. Ah, nandun na. Ayun na rin yun. Pero tama ka naman eh. Nandun na naman, no? Di ba? Tama ka naman. Oh, santo, Mama Mary. Okay, Ina. One last. Ganito. Kung hindi mo makakuha to, alam kong alam na alam nila to. Masasabing katoliko ang isang pamilya kung meron silang blank sa bahay nila. Novena. Booklet. Novena booklet. Nandyan ba ang Novena booklet? Wala. Guys. Okay. Ito problema natin, ha. Kung hindi nyo makuha, mapupunta sa kanila kahit na hindi natin makuha yun. Kasi 288 points, ibig sabihin mananalo sila. So you have to get this right. Prince, masasabing katolikong pamilya kung meron silang blank sa bahay? Bible. Matthew? Bible. Royce? Biblia, Bible. Kelvin, for the win. Biblia. Si Kelvin Miranda, pang ilang beses mo na sa Family Feud? Dalawa, tatlo? Tatlo na, Kuya Dong. Pangatlo. Hindi pa po siya nananalo dito sa Family Feud. Muntik na, Kuya Dong. Muntik yung pa first, lang. yung tolls. Kaya lang, hindi namin na-reach yung talagang... Kobe top. Bryant, ano? Kobe Bryant. Ang sagot nun yun, si Kobe Bryant, Oo. pero naging si... Pero Sino ngayon, yun? tignan natin. Baka naman, mapapanalo na ba natin si Kevin? Madam. Mali! Pwede pero depende. Depende sa tao mag-asa. Tingin mo. Meron, no? Meron. Hindi, umaasa ko Angeli, yung... meron? Wala Alec? yan! Wala! Bible? We'll see. Nandyan ba? For the win, ang Bible. Ang ating final score, Boys of Summer 550, Black Rider. Maraming salamat, Angeli. Thank you very much. Thank you, At least, Kuya Dong. sinubukan natin. Alec, maraming salamat. Madam! Ayan, nandun na. Makakukuha mo na sana. Ina. Kuya Dong, magsisimba na kami. Anyway, palakpakan po natin ang Team Black Rider na mag-uuwi ng 50,000 pesos. Sa wakas, Kelvin, congratulations. Yes, yeah. May 100,000 pesos na kayo. Kel, gawin pa natin 200, doblein Yes, natin. yes, Sino yes. maglalaro sa Fast Money? Dalawang players. Kahit sino? Sino Sige, gusto nyo? siguro si Royce. Royce? Royce. Ako po. Alright, Kelvin and Royce, suportahan po natin ang Boys of Summer sa Fast Money Round sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kanina nanalo ng 100,000 pesos si Kelvin at ang cast of Boys of Summer. Pero ang totoong target nila ay mag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos. Of course, bibigyan din natin ng 20,000 ng charity. Kelvin, ano ba napili niyo yung charity? Philippine Mental Health Association po. Philippine Mental Health Association. Meron po kayong 20,000 sa ating winning team. At ngayon, sa kasalukuyan, si Royce ay nasa waiting area. Kaya si Kelvin muna, ang ating fast money player. Good luck, Kelvin. Yes, you thank got you, this. Edong. Give me 20 Lamig seconds ng on the kamay clock, ko. please. Ito na. Kung susugod ang mga zombie at matatrap ka sa gulayan, okay, sa gulayan, anong gulay ang gagamitin mong weapon? Go. Patatas. Ano kaya ang gustong isigaw ng manok na kakatayin? Kokrokok. Bukod sa tsinelas, ano pa ang makikita sa labas ng pinto ng bahay? Halaman. On average, ilang oras tumatagal ang isang concert? 1 hour. Name something na bumabakat. Dibdib. Let's go, Kelvin! Kung susugod ang zombie, anong gulay ang gagamitin mong weapon? Ang sabi mo ay patatas. Ang sabi ng survey? Walang patatas. Pori. Ano kaya ang gustong isigaw ng manok na kakatayin, sabi mo? Kokorokok. Kukurokok! Medyo kakatayin na, kumukurokok pa. Services? Meron. Bukod sa tsinelas, may kita sa labas ng pinto ng bahay, sabi mo halaman, pwede naman. Services? Meron. On average, ilang oras tumatagal ang isang concert, sabi mo 1 hour. Ang sabi ng ating survey ay, meron din.
Masyado yata mabilis yung 1 hour. Name something na bumabakat. Sabi mo'y dibdib. Ang sabi ng ating survey dyan, good. Baba, pare. 25. Kokorokok, let's welcome back, Royce. Royce, kamusta pakiramdam? Ito kinakabahan kasi first time ko din makapasok dito sa Fast Money Round. Very good. That's a good experience. nakakabahan po. At pagagandahin pa natin ang experience mo. Kasi ang partner mo si Kelvin nakakuha ng 25 points. Ibig sabihin, 175 na lang. Kakayanin. Kayang-kaya mo yan. Kakayanin. Parehong 5 tanong na tinanong ko sa kanya. Pero sa puntong to, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Kelvin. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Kung susugod ang mga zombie at matatrap ka sa gulayan, anong gulay ang gagamitin mong weapon o sandata? Go. Upo. Ano kaya ang gustong isigaw ng manok na kakatayin? Tikilaok. Kukurukok. Pakatayin ka na. Ano sasabihin ng manok? Ano sasabihin mo? Ganun. Bukod sa tsinelas, ano pang makikita sa labas ng pinto ng bahay? Alikabok. Ilang oras tumatagal ang concert? 2 hours. Name something na bumabakat. Go. Cellphone. Let's go, Royce. 175 ang kailangan natin. Kung susugod ang zombie, anong gulay ang gagamitin mong weapon? Sabi mo yung upo. Ang sabi ng survey, top answer. 32. Top answer. Top answer. Ano ang gustong isigaw ng manok na kakatayin? Sabi mo, Sabi ng survey sa ay, ay! Ang top answer ay, wag po. Nagsasalita. Wag po. Nagsasalita. Nagsasalita. Bukod sa tsinelas, ano pa makikita sa labas ng pinto? Sabi mo ay alikabok. Ang sabi ng survey, 12. sapatos ang top answer, sapatos. Sapatos. On average, ilang oras tumatagal ang isang concert? Sabi mo, 2 hours. Ang sabi ng survey, 3 hours ang top answer. 3 hours. Something na bumabakat, sabi mo yung cellphone. Ang sabi ng survey, ang top answer, underwear ang top answer. Di ba, guys? Congratulations, nanalo naman kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back Team Black Rider. Congratulations, guys. Kevin, Matthew, Royce, and Prince. Nanalo po kayo ng 100,000 pesos. Next time, yung jackpot na. Next time. Ayos. Kaya lang next time na At syempre, Madam Nudes. Pwede bang imbitahin natin manonood sa Black Rider? Ayan, gabi-gabi po sa Black Rider, alas 8 ng gabi. At saka saan ba yun? Sa GTV, GTV. 9:40 p.m. 9:40. Angeli? Kaya abangan niyo po kami, gabi-gabi po yan, every weekdays. Yan. And of course, Calvin, ang pelikula mo. Ayan, mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na panoorin sa lahat ng sinihan. May 29 po, Chances Are You and I, directed by Catherine Camarillo. And yung Mananambal din po, abangan nyo rin po yan soon. And of course, yung Sangre po, malapit na malapit. Yan, na po napakarami. Pare Good luck sa lahat ng ginagawa ninyo. Royce, Matthew, and Prince, thank you. At syempre, maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya't makihula at manalo dito sa Family Feud!